What's up guys? Welcome back to Entong's World Channel. Gabi na nga ulit bago tayo nakapag-video kasi nga tinapos natin talaga yung project natin dito sa ating chicken garden. So ipapakita ko sa inyo yung pinaka achievement natin ngayong weekend. So papakita natin yung na-install natin dito na mga ilaw, tapos yung nalagay natin na bagong Thailand cage. So ngayon, ang araw ngayon ay February 23, 2026. So kung ma-upload ko to siguro late na. Pero yun, punta tayo sa ating pinaka main topic, which is yung ating bagong setup na chicken coop. So samahan niyo ako for today, let's go. So ayan guys, good evening sa inyong lahat. Bale gabi na nga bago tayo nakapag-video ulit. Syempre, ayan yung ating unti-unting dine-develop na chicken garden. So pagpasok nyo dito, ayan, kung naalala nyo yung aking mga previous vlogs, hindi to ganito kaganda. So ngayon, kahit papaano nade-develop natin yung ating chicken garden. So tara, pasok tayo. Ayan, as usual, pagpasok mo, syempre bubungad sa'yo yung chicken breeding cage. So dito natin binibreed yung ating mga chabo. Tapos syempre kung bakante naman, pwede rin nating i-breed yung ibang lahi ng manok, like itong Shamo. Ayan, ang tangkad, nasa 2 feet na yung height niyan. Tapos yung mga cochin ball natin na nakuha, so medyo bata pa, papalakihin pa natin, i-breed din natin soon dito sa ating chicken coop. So pasok tayo. Ayan, syempre napakita natin sa last vlog, nakasalang dito yung ating hen na black mattel. Ayan, di ko sure kung kita ba. Ayan siya. So diyan siya nakabreed. Tapos dito sa kabila yung ating Shamo. Hindi pa natin siya hinahalo guys kasi nga masyado silang matapang. Kailangan pa natin silang pagpartnerin kasi mga Shamo, alam ko talagang medyo matatapang ang breed na yan. So hindi tayo sigurado kung gaano ba katagal yung pagpe-pair sa kanila. So unti-unti tatry natin yan. Medyo bata pa naman sila eh. Siguro kapag nag-matured na sila, matututo na silang mag-mate. And punta tayo dito sa ating pinaka inaabangan. So guys, ayan na oh. Grabe yung ating Thailand cage. Thai concept yan guys. So yung design nito, ginaya lang din natin sa Thailand, which is ayan talaga yung gusto nating design na kulungan. Kasi nga dito sa ating likod ng bahay, may mga bakanting lote rito na hindi naman nagagamit before. So nilinisan natin. Gaya niya no. Yan guys, ito may mga puno rito before, pero diyang puno ng malunggay, meron din doon puno ng niyog na natabunan na ngayon. So ayan, pakita natin yung ating Thailand cage. So kasi sa Thailand talaga ganito yung mga cages nila ng chabo. Ayan, pagbukas nyo sa cage na to, ayan, sa loob nito meron siyang pinaka screen na pwedeng tanggalin para just in case na gusto nyong nakadirekta dun sa pinaka beddings yung manok nyo, pwede rin. Pero para sa akin, mas gusto ko kasi yung ganito sa ngayon kasi nga naka-elevate sila, hindi masyadong madumi like before dun sa last vlog natin, nakasayad sa sa lupa or sa mga beddings yung ating sisiw. Kasi ang disadvantage nun, kadalasan yung mga sisiw, pag hindi masyadong nalilinisan yung mga beddings niya, hindi masyadong napapalitan, nagkakaroon sila ng sakit. So unlike dito kasi naka-elevate, yung dumi nila diretso dun sa pinaka drawer niya sa ilalim. So pakita natin guys. By the way, yan pala yung ating lavender mattel. Ayan, pakita natin. So ayan. Next, yung drawer niya. Ayan. So nilagyan natin siya ng kusot para just in case na magdumi sila or matapunan ng konting tubig, ma-absorb niya yung baho or yung amoy ng mga dumi ng mga sisiw natin. So ayan, ganyan oh. Naka-drawer siya. Tapos pasok nilang ganyan. Bali wala nang roller pala to sa loob guys. Tinutulak lang siya. So ayan, ganyan kaganda yung ating cage ngayon. Sa sa size naman nito, ang per room ay 2 feet by 2 feet. Tapos i-minus mo yung pinaka elevation or pinaka level ng elevation niya. So nasa nasa 18 inches ata yung pinaka haba nung
ma-occupy ng manok kapag meron yung screen doon. So kapag tinanggal mo yan, eksaktong 2 feet yung height niyan. And next naman yung ating mga bear chain. Ayan nga oh. So yung partner nito, hiniwalay natin dito sa kabilang cage kasi nakita natin kanina, hindi siya sanay dito sa kulungan, parang nasak ata siya dun sa paglipat natin kasi yung lumang kulungan nila, yan, hindi nila kita yung labas. So kulob na kulob. Nilipat natin kaagad kanina, medyo iba yung lakad niya. Kaya ngayon, nilipat muna natin dito. Diyan sila. Sana makarecover kasi yun ang ipapartner natin dito sa ating kakarel. Ayan oh. Pakita natin kung gaano siya ganda guys. Ayan, pakita natin. Ayan guys, so yung itsura ng ating kakarel. Pure Thailand na silver birchen. Ayan, tapos swordtail na rin siya guys. Sana maparami nga natin. Kasi nakakahinayang talaga pag hindi nakasurvive yung hen natin o yung pulet. Tsaka ito gusto rin natin yung kulay na ganito kasi. Tapos short leg siya, short back. So napakaganda. Next natin yung mga benjarong. Ayan guys oh. Ang kagandahan talaga yung nabanggit nga natin kanina, advantage. Tos sobrang dami kasi ng mga pasisiw natin ngayon ng benjarong. So may mga gusto na nga ring bumili, kaso sabi ko titingnan ko pa, magse-selection pa ako kasi magtitira din ako dito for breeding purposes. Ayan sila guys. So yung dumi nila oh, diretso na dun sa pinaka bedding sa ibaba. Hindi na siya gaanong hindi na nila naapakan. May mga tira-tira din na konting dumi pero at least hindi siya gaya nung before na naka-side talaga dun sa beddings yung mga paa nila. So advantage ito, mas malinis. Tsaka hindi sila madaling magkasakit. Tapos guys, maglalagay pa pala tayo dyan ng apog sa ilalim or agricultural lime para hindi siya ganun bumaho. Ganun din yung turo ng mga kakilala natin. Next natin yung mga black mattel natin. Ayan oh. Grabe oh. Tingnan yung kulay, mga Oreo. Oreo yung kulay nila. So, yan. Sana parami natin. Bale, ano nga pala, magre-release din tayo dito kasi ang dami na nating Oreo. Sa mga gusto nga pala na bumili sa atin, mag-PM lang kayo sa Entong's World Farm sa ating Facebook page para kapag nakita ko doon, re-replyan ko na lang kayo kung pwede kayo mag-inquire doon kung ano yung mga gusto nyong i-avail dito. Pero for now, pulit or babae pa lang na or dumalaga pa lang yung available dito sa ating farm kasi nga iisa lang yung kakaril na lumabas oh. Ito short leg siya. Next natin yung ating cochin ball. Yan, napaka cute nito guys. So natutuwa ako sa kanila kasi nga hindi siya ganun ka ilap ang amo nila. So yan oh, lumalapit sila kaagad. Sana naman ay kapag nakapag-breed na tayo nito in the future, makapagpalabas ulit tayo ng ganito kaganda. Tapos yun nga, nabanggit natin sa last vlog na kukuha rin tayo ng smooth yung balahibo. So ito frizzle, yung isa smooth type. So yung magan kasi maganda rin tignan pang display. Kadalasan ng mga nag-aalaga nun, dinidisplay nila sa harapan ng bahay. So para may lucky charm daw, kumbaga. Yun ang sabi din nila. So yan itsura nila. Hindi natin sila masyadong hinahawak-hawakan pa kasi nga patubo yung balahibo. Next naman natin ito guys. Yan, mga black mattel. Ito black mattel tsaka yung partner niya nandun sa kabila. Kasi nga isa rin yun na shock din ata kanina nung nilipat natin sila ng kulungan. Hindi sila sanay sa ganitong cage. Ayan. So sana makasurvive naman sila kasi nakakahinayang naman kung hindi tayo makakapagparami ng mga ganyang kulay. Tsaka yung naawa din tayo. Parang pang pet lang talaga sila. Yung iba kasi nagkakal or kailangan nilang magkatay kasi nga overpopulated na yung mga coop nila. Mga breeder talaga. Next natin yung ating black mattel. Grabe oh. Ayan siya oh. Ano lang siya, Thai blood. So may dugong Thailand pero medyo mataas-taas na yung dugong Thailand niya. Galing to kay JB's Backyard. So shoutout sa sir.
Ayan na yung ating nabili sa kanya before. Ngayon anak niya na yung mga nandun sa kabilang kwarto. So ito yung pinakatatay. Ayan. Medyo matapang lang. Ayan. Itsura niya guys, oh. Grabe, oh. Lagyan natin ilaw. Ayan. Ayan ang itsura ng black mottled na Thai blood. Meron pa dito yung mga ano sa Pinas, meron naman mga pure Thailand kila Sir August. Talagang ano yun na yung buntot nila parang peacock. So ito yung nalahian lang. Pero in the future baka maka-avail din tayo ng ganun. So para pang ano din, pang infuse sa ating mga naunang hen. Yan. So yan lang yung ating update ngayon guys. Sa next vlog natin, papakita natin yung mga ano yung mga proper hygiene dito sa ating kulungan. So yun nga, itatopic din natin yung about sa agricultural lime kasi napakahalaga nun sa mga kagaya ko na ayan, mga ganyan yung setup. So hindi tayo mahihirapan. And yan lang ang ating video for tonight guys. Sa mga watchers natin dyan, mga viewers natin, shoutout sa inyong lahat. And kung bago kayo dito sa ating channel, don't forget to like, share, comment, and subscribe to Entong's World. Hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga next upload videos. See you next time guys. God bless. Happy farming. Bye bye.